Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Peace, sweetie. Isang mahina na sitsit na tinig at banayad na tulak ang nagising sa akin mula sa aking pagkakatulog. Nailawan ng maliwanag ang aking mga mata sa liwanag ng araw na pumapasok sa bukas na kortina at tumingin sa paligid ng kwarto. Mama, ano na? Tanong ko habang hinihimas ang aking mga mata gamit ang palad ng aking kanang kamay. Isa sa malalapit na kaibigan ng papa mo ay nasa ospital para sa isang malaking operasyon, kaya pupunta tayo roon. Maantala tayo. Kaya mo ba? Paliwanag niya ng mahina, halos hindi marinig. Oo, ayos lang ako. At bakit ka bumubulong? Bulong ko pabalik, hindi ko alam kung bakit ganun ang tono ng boses ko. Itinuro lamang ni Mama ang kanyang mukha sa kaliwa ko at ako ilumingon upang makita ang dahilan. Si Bran ay mahimbing pa ring natutulog, nakahiga ang ulo sa kaliwang braso ko at hawak ang paborito kong plushie. Ang sweet niya naman. Tuwang-tuwa si Mama, dahan-dahang pumikit at pumalakpak ng kaunti bago magbigay ng mahiyain ng ngiti at umalis. Tumingin ako kay Bran muli at dahan-dahang sinubukan na alisin ang braso ko nang hindi siya ginising, ngunit mas lalo lamang niyang niyakap ang braso ko kaysa sa plushie. Napalingon ako sa pagka-frustrate at sumuko sa pagsubok habang mahigpit pero malambot ang kapit niya. Pinagmamasdan ko siya ng ilang sandali habang natutulog. Napakapanatag at kaakit-akit niya. Paano pwedeng maging gwapo at cute ang isang tao habang natutulog? Mahal, aalis na kami. Sumilit si Mama sa kwarto at nagsabi. Tumango ako sapagkat wala akong paraan na makalakad ng maayos habang natutulog ang aking pinakamatalik na kaibigan sa aking braso. Binigyan niya ako ng isa pang ngiti bago bumaba. Narinig ko ang tunog ng kandado sa harap na pinto ilang segundo pagkatapos noon. Nanatili ako sa ganoong posisyon sa pagtulog ng halos 40 minuto bago nagising si Bran. Namanhid na ang aking kamay nang alisin niya ang ulo niya at napahinto siya ng isang antok na sorry na halos walang damdamin. Tumayo ako mula sa kama at bumaba sa kusina, nakabitin ang kaliwang braso, upang tingnan kung naghanda na si Mama ng almusal. At totoo, naghanda na siya. Mahal na mahal kita, Mama. Ano ang meron sa almusal? Nakagulat ang tinig ni Bran mula sa likuran ko. Waffles at chocolate muffins. O sarap, mahilig ako sa muffins. Kinuha niya ang 2 muffins mula sa tray at sabay-sabay kinain. Ang baboy mo. Salamat. Mumiti siya, kaya napalingon ako sa mata. Kumuha ako ng plato at inihap ang waffles bago umupo sa mesa kung saan nakaupo ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang baboy mo. Ginaya ni Bran ang tinig ko habang itinuturo ang tower ng waffles ko. Tahimik ka. Opo, ma'am. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali na tanging naputol lamang ng huni ng mga ibon at paminsang tunog ng busina mula sa mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Natapos ni Bran ang kanyang muffins at tinanggal ang mga mumo. May plano ka ba ngayon? Tanong niya. Oo, kailangan kong tapusin ang aking proyekto. Nilunok ko ang huling kagat ng pangalawang waffle. 2 na, 1 na lang. Anong proyekto? Yung tungkol sa kalawakan. Yung 10 pahinang ipinagawa ni Miss Colleen sa amin. Sarah, ibinigay iyon noong 1 linggo at bukas ang deadline. Sigaw niya na halatang nagulat. Kaya ba? Anong ibig mong sabihin na kaya? Ano ang ginawa mo sa buong linggo? Nag-crossed ang mga braso ni Bran sa kanyang dibdib at kung kilala mo siya, alam mo na galit talaga siya sa pagkakataong ito. Anong malaking bagay? Kakaunti na lang, may 8 pahina na lang ako. Nagkibit balikat lang ako, para bang walang gaanong epekto. Kunin mo ang mga gamit mo ngayon. Ngayon din. Utos niya ng mahigpit, may kasamang matinding tingin. Yumuko ako. Hindi ako nangahas magsalita at tahimik na tumayo upang kunin ang mga gamit ko mula sa aking kwarto bago muling umupo. Pinanood niya ako habang binubuksan ko ang ilang libro para maghanap ng impormasyon at sinusulat ang kinakailangan. Huwag mong gawin ang tungkol sa mga planeta. Para iyon sa mga bata.
Sigaw niya mula sa kabilang dulo ng mesa. Ano naman ang pwede kong gawin? Pinahupa ko ang kunot ng aking mga kilay at sumagot ng malakas. Malawak ang universo para sa isang dahilan, ikaw na iyong tamad. Pinahawak niya ang kanyang mukha na parang nagbabantay sa pinakabobong tao sa mundo. Bakit hindi ka nalang tumulong hanapin ang iba? Inilapit ko ang aking libro sa kanya, umaasang sasang-ayon siya para hindi ako mahirapan sa paghahanap. Ha, magandang subok pero hindi ako tutulong. Ayan, nasira ang aking pag-asa. Parang basag na florera sa sahig. Gustong-gusto kong maging dramatic. Parang nararamdaman kong, tigilan mo ang daydreaming. Pumadyak siya sa aking harap gamit ang daliri para pigilan akong lumayo sa isip. Napanguso ako at muli nang nagtrabaho. Kaya ang buong linggo na sana'y perpekto sa panonood ng mga pelikula at pagkain ng junk food, ay napunta sa isang proyekto. Totoo sa kanyang sinabi, hindi man lang ako tinulungan ni Bran, maliban sa ilang kape na ginawa niya paminsan-minsan. Ang tanging oras na pinahintulutan akong bumangon ay para gumamit ng banyo, at iyon ay dahil kailangan para mabuhay. Kung hindi, pati puwit ko ay mapipisa na sa katapusan ng araw. Napaka-strikto niya. 2 pahina na lang ang natitira, ngunit sobrang pagod na ako. Masakit ang ulo at halos hindi ko na magalaw ang kamay. Napabuntong hininga ako at inilapag ang panulat. Lumabas si Bran sa hardin para huminga ng sariwang hangin. Ilagay ang ulo ko sa mesa at isinara ang mata, umaasang mawawala ang sakit ng ulo. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Dahan-dahang binuksan ang mga mata habang humihilik, tiningnan ang paligid at sinubukang alalahanin kung bakit ako natutulog sa dining tibol. Wala si Bran at tiningnan ko ang oras sa aking telepono. 9:55 ng gabi. Napansin ko na natulog ako sa isang unan na wala akong ideya kung saan nanggaling, ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang aking proyekto. Tapos na ito. Binaliktad ko ang mga pahina at nakita ko na ang huling 2 pahina ay puno ng maayos na sulat kamay ni Bran at maraming larawan ng neutron stars, iba't ibang uri ng galaxy, at maging mga ilustrasyon ng black holes na pinutol mula sa mga dyaryo at itinapon sa basurahan sa sulok ng kwarto. Ayos, hindi siya tumulong, ano? Tumunog aking telepono. Tiningnan ko ang telepono at nakita ang mensahe mula sa taong palihim kong hinahangaan. Bran, ang iyong hapunan ay nasa kitchen counter. Kainin mo kapag nagising ka. Salamat sa proyekto. Huwag mo sanang gawing ugali. Ito ang una at huling beses. Salamat pa rin. Lumakad ako papuntang kusina at nakita ang plato na may takip na aluminum foil. Tinanggal ko ang takip at nakita ang steak at mashed potatoes. Labis ang aking gutom. Kinuha ko ang kutsilyo at tinidor at agad na kumain. Hindi ko alam na mahusay pala si Bran magluto, parang langit ito. Sarah, gising ka na ba? Tawag ng papa mula sa pintuan ng harapan. Siguradong nakauwi na sila. Dumiretso ako sa pintuan at binuksan ito upang makapasok ang aking mga magulang. Pagpasok nila, isinara ko ang pinto at bumalik sa kusina upang tapusin ang pagkain. Ikaw ba ang nagluto? Tanong ni Mama, papasok sa kusina at tumingin sa plato. Hindi. Si Bran ang nagluto. Okay. Enjoy na lang. Bumalik siya sa kanyang kwarto upang magbihis at ako'y nagmadali tapusin ang huling kagat ng steak bago hugasan ang plato at kunin ang mga gamit sa dining room. Umalis ako sa itaas at isinara ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay inayos ang backpack para sa susunod na araw at humiga sa kama upang ipagpatuloy ang pagtulog. Hindi ko akalaing tutulong siya sa akin sa kahit anong paraan. Ngunit sa tingin ko, may malambot ding puso siya sa kabila ng lahat. Umaga na at muling sumigaw ang aking alarm. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ito itinapon sa bintana ay dahil ito ang aking telepono. Nag-toothbrush ako at naligo bago pumunta sa aparador upang pumili ng damit para sa araw na iyon. Kagaya ng dati, binubuo ito ng pares ng maong at isang simpleng t-shirt. Kinuha ko ang aking backpack mula sa study table at bumaba upang kumuha ng agahan, isang mansanas lamang. Kasama mo ba si Bran? Tanong ni Mama matapos akong batiin ng magandang umaga. Hindi ko alam, hindi siya nagsabi ng kahit ano, sagot ko. Tumunog ang doorbell. Siguro ganoon siya, tahimik na lang at agad kumikilos, puna ni Mama na may ngiti habang binubuksan ko ang pintuan at nakita si Bran na may malawak na ngiti. Magandang umaga. Handa ka na ba?
Bati niya. Oo, sandali lang, sagot ko at mabilis na bumalik sa kusina upang halikan si Mama sa pisngi bilang pamamaalam. Hindi namin nakita si Papa sa sala, kaya tiyak na natutulog pa siya matapos ang mahabang biyahe noong nakaraang araw. Nagsimula kami ni Bran na maglakad papuntang paaralan kagaya ng dati habang nag-uusap tungkol sa ilang bagong action movies. Napunta kami sa usapan tungkol sa ebolusyon ni Spider-Man nang marating namin ang aming silid-aralan, hawak ang mga libro para sa unang 4 na klase, kagaya ng dati. Nagulat ako, ngunit natuwa sa sarili nang hindi naghihintay si Bran kay Tina upang sabay kaming pumasok sa klase. Bakit hindi mo hinintay si Tina ngayon? Nag-away ba kayo o ano? Tanong ko nang hindi mapigilan ang kuryosidad habang umuupo sa aking upuan. Hindi, gusto ko lang makasama ka. Matagal na rin mula nang maghanggaw tayo ng walang experiments, at pasensya na sa tagal, sagot niya. Wow, may utak ka rin pala, dramatiko kong inilapat ang kamay sa bibig, kaya napalingon si Bran at napailing sa akin. At saka, salamat sa napansin mo dahil ako ay. Hi Bran! Ang matinis na tinig na kinatatakutan ko ay pumutol sa aking sasabihin. Napalingon ako at umupo ng tuwid, kinuha ang isang libro upang subukang mag-focus kaysa makinig sa tinig ni Tina. Sandali, Brani. Ang pangalang iyon ay. Bigla akong napatawa ng sobra at tumigil ang ilang kaklase sa kanilang ginagawa at nakatingin sa akin. Ngunit sobrang abala ako sa pagtawa kaya hindi ko namalayan ang kanilang mga titig. Sa maraming mga mata na nakatingin sa akin, may ilan na literal kong naramdaman at hindi ko na kailangang sabihin kung kanino ang mga iyon. Halos bumagsak na ako sa sahig sa sobrang tawa at nanakit ang aking tiyan. Parang kailangan mo ng mental doktor, sigaw ni Tina ng halatang nainis, at mas lumala pa ang tono niya, kaya hindi ko na kailangang tumingin para makita siyang nag-roll eyes. Ito ang pinaka-nakakatawa at pinaka-nakakahiya na palayaw na narinig ko. Sigaw ko sa gitna ng pagtawa, pinupunasan ang luha sa aking mata. Napansin kong si Bran ay paulit-ulit na pinapalo ang kanyang noo sa mesa, siguro upang mabawasan ang hiya. Agad akong tumayo mula sa aking upuan. Patuloy na tumatawa at inilagay ang aking kamay sa pagitan ng kanyang ulo at mesa upang hindi siya masaktan. Tiningnan niya ako bago ipagpatuloy ang pagpalo sa aking palad. Bran, tigilan mo na iyon. Sigaw ko. Lumapit si Tina sa akin at marahas na itulak ang aking kamay mula sa mesa ni Bran na nagdulot upang muling tumama ang kanyang ulo sa matigas na mesa. Aray, ang sakit. Hinaplos niya ang noo at nagkunot ng kilay, nakatingin ang galit kay Tina bago lumingon sa akin na may kalituhan sa mukha. Magkakaroon tayo ng maikling pag-uusap, sabi niya lamang bago hinila si Tina palabas ng silid-aralan na hindi ko na nagawang paalalahanan siyang magsimula na ang klase. Parang sabay ng lahat, tumunog ang kampanilya at ang mga estudyante ay nagmadaling umupo sa kanilang mga upuan. Lahat, maliban kay Bran at Tina, ay nakaupo nang pumasok si Mr. Wilson sa silid. Sarah, nasaan si Bran? Tanong ng guro dahil alam niyang matalik kong kaibigan siya. Pupunta siya sa nurse office. Sinabi niya na masakit ang ulo niya. Kaunti akong natigilan sa mga salita ko, umaasang walang makakaalam ng totoong nangyari. Wala kang kasama? Tanong ni Mr. Wilson na halatang nagulat habang nakakross ang kanyang mga braso sa dibdib. Oo, inalok ni Tina na samahan siya. Tina! Pero siya naman ay, nahinto siya saglit at bumuntong hininga bago sumagot matapos ang ilang minutong katahimikan. Pumunta ka at tingnan kung maayos si Bran at sabihan siya na bumalik agad sa klase kung walang malubhang problema. Opo, sir. Maayos akong tumango at lumabas ng silid, may halong ginhawa at konting galit sa pagsisinungaling sa guro. Hinanap ko ang dalawa sa hallway, umaasang sana ay may telepatya ako para ipaalam kay Bran na hinahanap ko siya. Narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa direksyon ng lockers at nilakad ko papunta doon. Dapat wala ng tao dito ngayon. Lumiko ako sa kanto upang tingnan kung sino ang naroon, ngunit agad akong nagtago sa likod ng pader nang makita kong nakapako si Bran si Tina sa pagitan ng kanyang mga braso sa isang locker, tila lumalapit upang bawasan ang espasyo sa pagitan nila. Ano ba ang ginagawa mo, Bran? Paaralan ito para sa Diyos. Ginamit mo na ang pangalawang pagkakataon mo, Tina. Isa na lang ang natitira at hindi ko na mapipigilan pagkatapos noon. Mahina ngunit malinaw na sumalamin ang tinig ni Bran sa hallway na nagpadaloy ng kilabot sa akin habang unti-unting naiintindihan ang sinabi niya. Siya ba? Sila ba? Tama ba ang naiisip ko?
Narinig ko ba talaga ang narinig ko? Anong ginagawa mo dito? Sa susunod na kabanata, masusubok ang damdamin ni Sarah nang makita niya si Bran at Tina sa isang napakalapit na sitwasyon na magdudulot ng selos at kalituhan. Malalaman din niya kung hanggang saan handa si Bran ipakita ang kanyang nararamdaman at kung paano ito makakaapekto sa kanilang pagkakaibigan. Kaya abangan natin,